Sa iba pang balita, posibleng may kinalaman sa negosyo ang motibo ng pamamaril sa isang negosyante at driver nito kahapon sa Timog Avenue sa Quezon City. May lead na rin ang pambansang pulisya sa maring pinagtataguan ng mga sospek. Yan ang ulit ni Ryan Lesigue. Sa pool sa CCTV sa Ibardaloza Corner Limbaga Street ang pagdating ng motorsiklo na ito. Makikita din ang paghinto nito sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, dumating naman ang puting sasakyan na ito. Sa video, mapapansin na sinundan ng nakamotorsiklo ang puting sasakyan at nang makarating sa stoplight sa bahagi ng Timog Avenue, agad pinaulanan ng putok ng baril ang sasakyan. Sa cellphone video na ito, makikita na bumaba ang angkas ng motorsiklo. Saka malapit ang pinagbabaril ang mga sakay ng kotse. Matapos paulanan ng bala ang mga biktima, mabilis itong humarurot papalayo sa crime scene. Makikita naman natin dun sa copy namin sa review CCTV na inabangan talaga siya. So there is a strong probability that prior to the incident, the victim was surveyed o kaya nagkandag ng surveillance itong mga suspect. Naisugod pa sa pagamutan ng mga biktima pero idineklara ding patay matapos ang ilang oras. The driver sustained two multiple gunshot wounds on the right arm, dalawa po ang tama niya, and dalawa po sa may trunk. And the passenger, the victim, si Perino, sustained multiple gunshot wound, apat po sa trunk, one from the buttock and one sa elbows. Kabilang sa tinitingnang anggulo sa krimen ay may kinalaman sa negosyo ng isang biktima. Sa isinagawang backtracking ng PNP, malinaw na nakita ang mga muka ng dalawang suspect. Na-recover na rin ng mga otoridad ang motorsiklo na ginamit ng riding in tandem sa Scout Rallios malapit sa Scout Ibardaloza sa Quezon City matapos itong abandonahin ng mga suspect. A victim who owns a bar, clubs, and billiard establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business incident or business-related incident. Bumuo na ng Special Investigation Team or SIT ang QCPD na siyang tututok sa investigasyon. May magandang lead na rin daw silang sinusundan na posibleng pinagtataguan ng mga suspect na sa pagtaya ay nasa 40 hanggang 50 taong gulang. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigue para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.